Sa maganda at pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi ko inahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sino mang sumasampalataya, una sa Hudyo at pangalawa sa mga Hintil. Kaya po itong dahilan bakit kami nangangaral ng Ebanghelyo ng magandang balita sapagkat sino man po na sumampalataya sa Panginoong Hesus, inalanin ang gabi ng Panginoong Hesus bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Siya po ay patatawarin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kasalanan at siya po ay bibigyan ng regalo o kaloob na buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ng ating kaluluwa ay dahil lamang sa biyaya o grasya o kagandahang loob ng Diyos. Natatanggapin natin ang kaligtasan ito, kaligtasan ng ating kaluluwa, kung tayo po ay tunay na mananalig o tunay na sasampalataya sa Panginoong Hesus. Bilang ang Panginoong Hesus ang siyang personal nating Panginoon at tagapagligtas. Bakit po natin sinasabing personal? Kapagkat wala pong pwedeng gumawa nito para sa atin maliban sa atin mismo. Ang bawat isa kailangan na magdesisyon siya kanyang sarili. Nakilalanin niya at tanggapin niya ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito magagawa ng kanyang asawa, kung may asawa na. Hindi ito magagawa ng kanyang magulang para sa kanya. Hindi rin ito magagawa ng kanyang anak para sa kanya. Hindi ito magagawa ng kanyang kapatid para sa kanya. Hindi ito magagawa ng kanyang kaibigan para sa kanya. Dahil ang pananampalataya po sa Panginoong Hesus ay inihalin tulad niya sa pagkain at pag-inom. Ay po tayo handugan ng napakasarap na pagkain kung ayaw po natin kumain. Hindi po tayo mapipilit. Wala magagawa ang nag-aalok sa atin ng pagkain. O kahit tayo handugan ng napakasarap na inumin kung ayaw natin uminom, nag-aalok sa atin ng inumin, ay wala rin magagawa. Dahil ang pagkain at pag-inom ay mga personal na bagay, ikaw at ikaw lang ang pwedeng gumawa nun para sa sarili mo. Kaya ang pananampalataya po ay personal. Kaya sinasabi natin, kilalanin natin at tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang personal nating Panginoon at tagapagligtas. Pagkat wala pong pwedeng gumawa nito para sa atin, tayo at tayo lang ang bawat isa ang makagagawa nito magdidesisyon sa kanyang sariling buhay. Ikilalanin niya at tatanggapin niya ang Panginoong Jesucristo bilang sarili o personal niyang Panginoon at tagapagligtas. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay hindi natin pwedeng iasa sa iba. Tayo lamang po ang merong kalayaan na magdidesisyon kung ikilalanin natin ang Panginoong Hesus o siya ay ating pong tatanggihan. Nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong kwento. Dahil sa mga tunay na kwentong ito, nakikita ko ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang una po ay si Marcial, na po isang taxi driver na nasakyan ko ng linggo ng gabi. Mula sa Don Jose High Subdivision, nagpahatid ako sa aming tahanan sa Antipolo. At sa aming pagkikwentuhan, dalawang kapatid niya ang namatay sa kanser. At wala rin siyang asawa, kaya lang sabi niya, dalawa ang naging alipin niya, kinakasama niya. Subalit, yung dalawang kalipin niya o kinakasama niya ay parehas na pinagtaksilan siya. Kaya sabi niya sa sarili niya, malas siya pagdating sa babae.
Kung kaya yun ang naging daan para ako magbahagi ng magandang balita sa kanya. Ang sabi ko, ang kasalanan ay may sumpa. At tulad ng nangyari sa mga kapatid mo, nakakalungkot, mga bata pa, namatay sila dahil sa cancer. Ang mga doktor hindi paniniwalaan na ang kasalanan ay may sumpa. At sa kanilang lahi o sa kanilang pamilya, ang naging sumpa na kasalanan ay ang cancer. Pagkat ang kanyang dalawang kapatid ay mga bata pa, nasa linya lang ng mga 30, pasado, ay namatay dahil sa cancer. At siya nga ngayon ang nag-aalaga noong naiwan ng kanyang kapatid na babae, 3 anak na namatay. Siya bali ang nagtataguyod ng 3 anak noong kanyang kapatid na babae na namatay dahil sa cancer. At yun nga, naging dahilan para ibahagi ko magandang balita na namatay ang Panginoong Hesus para sa iyo at inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at ayaw kanyang mapahamak kung sasampalataya ka sa Panginoon, papatirin o wawakasan ng Panginoong Hesus ang sumpa ng kasalanan sa inyong pamilya, papatirin o wawakasan ng Panginoon ang sumpa ng kanser sa inyong pamilya. Amen. At ikaw, sa awa at biyaya ng Diyos, hindi mo nadadanasin na magka-cancer. At ganun din sa pagnanais mo na magkaroon ka ng makakasama sa buhay, tapat at mabuting asawa, na magiging asawa mo, magiging ina ng inyong magiging mga anak, hidinggin din ng Diyos ang panalangin mo. Kung kikinalangin mo muna ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. At dahil mahaba-haba ang biyahe, bago bumaba ng taxi na ipanalangin ko siya, na kinilala na nga at tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang pangalawa po ay si Sheila May, 15 taong gulang, grade 11, na ikwento niya kung siya ay 11 taon, 11 years old, nakagat siya ng isang aso na askal, gala, asong kalsada o asong kalye, gala, stray dog, na may rabies, rabid dog. Sabi ko sa kanya, ano mo nalaman na yung aso ay may rabies o rabid? Sabi niya kasi po namatay yung aso. O sabi ko sa kanya, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dahil kahit ikaw ay nakagat ng aso na may rabies, rabid dog, stray rabid dog, hindi ka pinabayaan ng Diyos, hindi ka namatay. Binigyan ka niya ng pagkakataong mabuhay. Pangalawang buhay mo na yan. At nawa, kabuhay mo, kilalanin mo ang Panginoong Hesus bilang siya ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At pangatlo pong kwento, si Omeng na isang nagtatrike, pedicab driver, na nung bata po siya, ang sabi niya, siya ay dumadalo sa pananambahan sa Church of Christ, isang Christian church. Pero nung tumanda siya ay nalihis na landas o nakalimot na sa Panginoon. Pero ang buhay ni Omeng, bago siya ay trike driver, pedicab driver, tadyak driver, iniyayaan pa rin siya ng Panginoon. Sapagkat ang tinitirahan niya ang bahay, hindi sa kanya, pero siya at ang pamilya niya ang nakikinabang. Pagkat siya'y katiwala, may-ari ng bahay na nasa Amerika na. Inira lamang yung may-ari ng bahay na pumarito sa Pilipinas. Bihirang-bihira kung kaya ang nakatira sa bahay na iniwan niya dito sa Pilipinas ay si Omeng. Dahil si Omeng ang caretaker. Maring siya'y kamag-anak o maring siya'y pinagkatiwalaan lamang. Pero ang sabi ko, kay Omeng, ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo pagkat nakatira ka sa bahay na hindi naman ikaw ang may-ari, ikaw ang nag-i-enjoy ng bahay.
Yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung kaya't, ang sabi ko sa kanya, magbalik loob ka na sa Panginoon. Itong pag-uusap natin ito ay paalala sa iyo ng Panginoon. Na nung bata ka, dumadala ka sa pananambahan, the Church of Christ, tinatawagan ka ng Panginoon o tinatawag ka ng Panginoon na magbalik loob ka na sa Kanya. Pagkat bata ka pa, nakakilala ka na sa Panginoon, kaya lang, nakalibot ka, nalihis ka ng lundas, at inalikuran mo ang Panginoon. Bakit ko po nababanggit itong tatlong kwentong ito? Sa tatlong kwentong ito, makikita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pangalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 2. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa pangalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 2, sa magandang balita Biblia, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita. Sa kaukulang panahon, pinakinggan kita. Sa kaukulang panahon, sinakluluhan kita. Sa kaukulang panahon, tinulungan kita. Tingnan mo, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ito po ang araw ng pagliligtas ngayon. Sa mga nabahaginan ko, magandang balita, si Marcial, si Sheila May, at si Owen, tinatawag sila ng Diyos. Ipinakita ng Diyos sa kanilang buhay yung kanyang pag-ibig sa kanila. At tulad ni Marcial, na siya'y binayaan, magandang hanap buhay, bagamat siya'y taxi driver, nagagamit niya para na itaguyod niya ang kanyang tatlong pamangkin. Si Sheila May na nakaligtas sa asong ulol, rabido. Agamat siya'y nakagat, di siya namatay. Alam natin ang rabies ay nakamamatay. At si Omen, bagamat siya'y padyak driver, pinatira siya ng Diyos sa isang bahay, hindi man siya may-ari, uli siya ang nag-i-enjoy at nakikinabang. Maring sa buhay natin ay ganun din. Maring tayo nagkasakit na maluba, ngunit tumawag tayo sa Diyos at dininig tayo ng Diyos, tayo pinagaling. O maring tayo dumaan sa napakagipit na kalalagayan. Maring baon tayo sa utang. Ngunit sa isang mahimalang pangyayari, nakabayad tayo sa utang. Maring sa mga gipit, alanganing sitwasyon, pagkakasakit ang maluba, o kaya naman, malapit na tayong mamatay, ngunit tumawag tayo sa Diyos, nagpakumbaba tayo sa Diyos, tamang-tama ang sinabi ng salita ng Diyos, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita. Sa kaukulang panahon, sinaklolohan kita. Sa kaukulang panahon, tinulungan kita. Tingnan mo, ito ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang po natin ipagpabukas, bago tayo tumugon sa panawagan ng Diyos sa ating buhay, ngayon po ang araw ng pagliligtas. Kahapon sa aking pag-uwi, nakasakay ako ng LRT. Meron dalawang mag-asawa. Napakaganda naman nung nakita ko sa kanila sapagkat nagdadamayan sila. Parehas po silang na-stroke. Dahil kita mo sa kanilang paglakad na parehas sila na-stroke. Ang kanilang paglakad ay paika-ika at hirap na hirap sila maglakad. Bababa po sila sa LRT. Pero dahil mabagal ang kanilang paglakad, ika-ika sila, hirap sila maglakad, mag-asawang parehong na stroke, napagsaran po sila ng pintuan ng tren. At sa halip na makababa sila sa katipunan, sila po ay nababa sa Santolan. Ano po ang sinasabi ko rito? Huwag na natin antayin nangyari sa atin yun. Na tayo ma-stroke, ika-ika, hirap maglakad, bago natin isusuko ang ating buhay sa Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, sa panahon ng iyong kalakasan. Ano pa po ba ang maiaalay natin sa Diyos kung tayo ay mahina na,
o tagtag tayo ng matinding sakit karamdaman na hindi na tayo makabangon, paano pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Umaga po, ang pwede nating ialay sa Diyos ay latak na lang. Latak. Kayo po ba ay tatanggap? Iinumin niyo po ba ang isang inuming latak? O gusto niyo po bang uminom ng latak? Palagay ko po, isa sa atin walang iinom ng latak, walang gugusto ng latak. Pero bakit ang tao, inaantay pa na mamamatay na siya, may malubang sakit siya, bago siya magsisisi at bago siya kitilala sa Panginoon? Ano ang inihahatog mo sa Diyos? Latak na. Ikaw ang tao, ayaw mo tumanggap ng latak. Pero ang gusto mo, mahina ka na, malapit ka nang mamatay, saka makikilala sa Panginoon, tatanggap sa Panginoon, at magsasabi maglilingkod sa Panginoon. Ano nga ang pwede mong ialay? Wala na, latak na. Dahil mahina ka na. Kaya tama ang salita ng Diyos. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan, sa panahon ng iyong kalakasan, na magpaglilingkod ka pa sa Panginoon. Paligtasan ay biyaya, grasya, kagandang Lord ng Diyos, tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Balit ang taong tunay na ligtas, masaya na naglilingkod sa Panginoon. Tulad po ng ginagawa namin, binibilang po namin na ito isang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po namin ito ginagawa para magpasikat. Ginagawa po namin ito dahil naranasan namin ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Panginoong Yesus. At dahil sa aming puso, mahal namin ang Diyos, mahal namin ang Panginoong Yesus. Kaya po kami nangangaral ng magandang balita. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggan. Kaya po ako'y mananalangin, kung ikaw yung panalangin, sunod ka, may kilang. Panginoong Yesus, inaamin ko ako'y makasalanan. Patawarin mo ang Panginoon sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Inayayahan kita. Pumasok kay Jesus sa aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, dalangin ko, nawa simula sa araw na ito, paghari ka sa buhay ko, masunod ang kalooban mo. Salamat po, Diyos, sa pagdinig sa panalangin ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kailangan po manalangin, may kli. Panginoon, pinapanalangin namin ang lugar na ito, na ang lugar na ito ay maging ligtas, maayos na lugar. Wala po nawang masasamang tao na dadako sa lugar na ito. Ang mga naghahanap buhay sa lugar na ito ay makakapaghanap buhay ng maayos. Maging ang mga traffic enforcer, Panginoon, pagpalain mo sila. Salamat sa ibigay mo oportunidad na kami makapangaral ng iyong magandang balita. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.